Nandito na naman tayo mga Trabaders. Ipapakita ko pala sa inyo yung pinaliguan nating sisiw. Ang hinalo ko pala sa tubig was out para matanggal na rin yung mga kuto nila at yung mga putik sa katawan nila. Sa lakas kasi ng ulan dito ng nakaraan. Kaya ito mga Trabaders, papakita ko. Yung pinaligo pala natin dito was out. Hinalo natin sa tubig para matanggal na rin yung mga kuto nila. Bihira kasi ako mag wash out pag nagpapaligo sa manok. Ang kadalasan ko na ginagamit Joy at saka shampoo. Yun ang madalas ko gamitin mga Cutter Brothers pag ako nagpapaligo. Pag may mga kuto yung manok, ang ginagamit ko talaga, kung hindi Ceramide, wash out, tsaka hindi ko na binabanlawan. Pag wala na silang mga kuto, sa sunod ko na paligo, pabanlawan ko sila ng tubig. Pag hindi natin banlawan, sinampo natin ng manok, tapos natuyo, malagkit, maya maya pa tayo magpapakain. Hingal na hingal din yung isa nating lalaki. Ito pala mga Cutter Brothers, 5 piraso, babae yung 4, isa lang lalaki. Parang kung nga itong isa eh, parang nagbabasa yung akala ko sipon, hindi naman pala, sa hinga lang pala nila. Ang sakit ngayon ng init. Ayan. 2 buwan may kalahati pa lang itong mga Cutter Brothers, itong mga sisiw ko. Kasi nabibilad eh. Diyan muna taas. Tuyong tuyo talaga sila. Ang bloodline pala nito, Boston Sweater cross sa 5K Sweater. Yung nanay niya 5K Sweater yung nanay, tapos yung tatay naman Boston Sweater. Laki na ito mga Trabaders, kahit ganito yung kasi ang tataba nila, gaganda ng mga katawan. Pag may mga alaga kayong mga Cutter Brothers, ang ganda tingnan, di ba? Pag sa tuwing gigising ka, pupunta ka sa kanila, pag nakikita mo, nakaka ganda ng mood. Ito paano nalilibang tayo sa mga ganitong alaga natin. Basta wag lang tayo magpakalulong sa sugal mga Cutter Brothers, yung kaya-kaya lang. Kino-content ko lang tong mga manok ng utol ko. Sumasama ako minsan sa laban, pero hindi ako talagang sabungero. Mahilig lang tayo mag-alaga para iwas stress na rin. At pwede mo rin pang benta kung gusto mo. Lalo na kung mga magaganda yung bloodline, pwede natin gawing hanap buhay. Kasi napakarami ngayon ng mga pinuposta nila. Kaya yun ang purpose nila. Naghahanap sila ng mga magagandang manok para pag linaban nila, yung makabawi rin sila sa mga gastos nila. Kita nila sa manok mo, kahit hindi masabihin, basta yung mga sabungero na talaga na mga marurunong tumingin sa manok, alam nila yan kung ano ang bloodline ng manok mo. Yung iba naman sa ating mga viewers, basta manok, okay na. Basta nakita nila na maganda, okay na. Ganun ang kadalasan sa atin ng mga
mahilig sa manok. Pero dapat hindi ganyan na basta nakikita mo na manok okay na, bibilihin mo na at saka talagang masasabi mo na okay na to. Thank you pala ako sa mga nag-subscribe sa akin, kahit pa isa-isa o dalawa man lang o ilan man yan. Napakalaking tulong na po yan sa akin sa pag-subscribe ng mga Katry Brothers. At yung pag-comment nyo at pag-like at pag-share sa mga videos ko. Thank you so much sa inyo dyan lahat. At sana lumago pa tayo para marami pa tayong pagkikintuhan sa bawat araw. Ang lalakas nila kumain ha. Yan. Ganun ang mga sisiw ko mga traders. Binabasa ko lang yung mga pagkain nila para mabilis nila lunukin. Kaya malalakas sila kumain no? At saka malulusog. Yung gatas pala na hinalo ko dyan mga Brothers, Bear Brand. Yun ang hinalo ko dyan lagi sa mga sisiw ko. Yan. Kaya malakas sila kumain. Ganun mga Brothers tayo mag-alaga ng mga manok dito. Ginagatas natin. Pero depende naman yan sa inyo mga Brothers kung gatasin nyo yung manok nyo. Ang pinapainom ko pa dito, yung hinahaluan ko rin ng gatas yung tubig. Lahat naman dito, kahit magtandang o magsisiw, talagang hinahaluan ko yun ng gatas. Para magaganda sila kumain at saka malulusog. Ha? Yan mga Brothers ang mga sikreto ko dito. Depende po yan sa inyo mga Brothers ha. Kung gagayahin nyo rin yung ginagawa ko na hinahaluan ng gatas yung pagkainan. Kaya ang bilis nila umubos oh. Talagang simot na talaga oh. Tingnan mga Brothers. Grabe. Ganyan sila kumain.